Ito ang paksang ginawa ko noong nag-aaral pa ako. Cold chain para mapanatiling sariwa ang dekalidad na pagkaing dagat. Plano para sa teknolohiya at pagpapatakbo ng sariling tatak. Tingnan mo kung hindi tayo magiging patay gutom na midleman. Magtatayo tayo ng sarili nating tatak. Jiang Ze. Ilang taon kang nag-aral. Tapos bumalik ka para turuan akong magnegosyo. Tito, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, nagbago na ang mga mamimili. Handa silang magbayad para sa kalidad. Kaya natin. Sige na. Kalimutan mo ang mga palabok mong ideya. Pagdating sa Pampang, patay ang mga ganyang kalokohan. 30 taon na akong nasa negosyo ng yamang dagat. At ikaw ang magtuturo sa akin kung paano magtrabaho. Tama. Ako ang nag-abono sa bayad sa ospital ng nanay mo noong huli. Pagdating ng araw ng sahod, ayusin mo na ang kalahating taong sahod mo at umalis ka na. 20,000 pambili ng pagod mo. Hindi ko kailangan ang paraan mong iyan. Tito. Noong pinatigil mo ako sa pag-aaral para bumalik at tulungan ka. Ang usapan natin, magiging puhunan ang teknolohiya. Kalahati sa bawat isa. Tinatawag mong teknolohiya ang mga plano mong puro papel. Akin ang bodega. Akin ang mga bangkang pangisda. Ako, si Zhu Haipeng, ang kinikilala ng mga kliyente. Umalis ka rito. Itago mo ang perang iyan. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Nakuha na ba ni Jiang Ze ang bahagi niya sa tubo? Hindi ka naman pinabayaan ng tito mo, hindi ba? Nakuha na. Mabuti naman. Zhu Haipeng, ang mga bagay na ayaw mo. Ako na mismo ang gagawa. Kuya Jiang, dinala ko rito ang lumang bangkang pangisda ng tatay ko. Medyo luma at sira nga. Pero magagamit pa. Pati ang pambayad sa upa ng bodega. Pinagsama-sama iyon ng mga kapatid natin. Ahaw. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano, sabi ng tatay ko. Noong nabubuhay pa ang tatay mo, tinulungan niya ang pamilya natin. Kailangan nating suklian ang utang na loob na iyon. CJ, dito tayo magsisimula sa sirang bodega na ito. Kuya Jiang, saan tayo pupunta? Sa lugar na walang ibang nangangahas puntahan. Malalim at malakas ang agos doon pero sagana ang huli. Sa mababaw na dagat lang umiikot si Zhu Haipeng. Pupunta tayo sa laot. Sige, gawin natin. Kuya Zhu, sumabak na ang pamangkin mo. Sa laot gamit ang isang sirang bangka. Hayaan mo siya. Walang alam ang mga kabataan sa lawak ng mundo. Babalik din siyang luhaan at walang dala. Pero paano kung? Walang paano kung. Ano naman ang mahuhuli ng sirang bangkang iyon? Magpakalat ka ng balita. Sino mang tumulong sa pagbenta ng huli niya? Ay kumukontra sa akin, si Zhu Haipeng. Kuya Jiang, tingnan mo agad. Sa ilalim, puro malalaki ang huli. Kuya Jiang, anong mahiwagang lugar ito? Mga ligaw na lamang dagat mula sa malalim na karagatan. Sariwa at buhay na buhay. Pinakamataas ang kalidad. Yaman na tayo. Simula pa lang ito. Punuin natin ng buhay na isda ang 3 tangke. Pagkatapos, diretso tayo sa lungsod ng Donghae. Pero nagbanta na si Zhu Haipeng. Walang nangangahas tumanggap ng paninda rito. Kung ganoon, wag nating ibenta sa mga midleman dito. Ahaw. Ang kailangan ko ay taong tunay na bihasa sa negosyong ito. Binata, may kailangan ka ba sa akin? Chef Fang. Chef Fang. Alam kong 3 bituin sa Michelin ang hawak ninyo. Pinakamataas na uri lang ng sangkap ang tinatanggap ko. Tingnan ninyo ito. Ligaw na huli mula sa malalim na dagat. Hindi lalampas ng 36 na oras mula ng iahon. Ang kalidad na ito. Hindi ninyo ito makikita sa karaniwang pamilihan. Sino ka? Saan ka galing? Jiang Ze ang pangalan ko. Galing ako sa Haicheng. Mas marami pa akong ganitong produkto. Pero hindi ako nakikipagtransaksyon sa mga panandaliang patakas. Ang hinahanap ko ay kasusyong handang makipagtulungan ng pangmatagalan. Astig ka, bata. Pumasok ka. Mag-usap tayo.
Buhay pa ang laman ng ulang ito. Chef Fang, unang kargamento pa lang ito. Hindi isang transaksyon lang ang gusto kong pag-usapan ninyo. Ang gusto kong itayo ay isang tatak na kikilalanin ng buong pinakamahuhusay na restoran sa lungsod ng Donghai. Oh, bata. Taga-ibang lugar ka. May kailangan ka. Nagnenegosyo ako sa pantalan ng Donghai. Kailangan mo munang magbigay galang sa pantalan. Hindi mo alam ang patakaran. Simula ngayong araw, dadaan muna sa akin ang mga produkto mo. Kukuha ako ng 20%. Ikaw, paano kung hindi? Ikaw. Kung ganoon, gusto kong makita. Kung paano makararating sa Pampang ang mga produkto mo. Masan. Kaibigan ko siya. Chef Fang. Siya ang tagapagtustos ng Jingsu Anlu. Kailangan munang may pahintulot mo. Ha ha ha. Hindi pagkakaunawaan lang. Wala itong iba. Kaibigan ni Chef Fang, kaibigan ko rin. Jiang Ze, tauhan ni Zhu Haipeng si Masan. Hindi nagkataon lang na pumunta siya sa iyo ngayon. Papalitan natin ang makina ng pinakamalakas na bersyon. A-upgrade lahat ng tangke ng buhay na tubig. Maglagay ng hiwalay na sirkulasyon, kontrol sa temperatura, at sistema ng oxygen. Papalitan ng mas makapal na bakal na panangga sa banggaan ang katawan ng barko. At ang winch para sa malalim na tubig, gawing pinakabagong modelo. Kuya, hindi mura ang mga iyan. Hindi problema ang pera. Gusto ko ng pinakamabilis na takbo. At pinakamagandang kagamitan. Kuya Ze, parang pupunta tayo sa gyera ah. Tama, gyera nga. Gyera para sa tatak natin. Ito pa ba ang dati nating sira-sirang bangka? Isa na itong bakal na halimaw. Kapag kasama natin ito, ang pinakamapanganib na karagatan, ay magiging bakuran na lang natin. Kailan tayo lalayag? Huwag magmadali. May isang bagay pa tayong kailangang gawin bago pumalaot. Ano iyon? Gusto kong hindi pa man nagsisimula ang laban. Sa dekalidad na pagkaing dagat mula sa malalim na dagat. Kalahati na agad ang panalo natin. Mga Ginoo, samantalahin ko ang pagkakataong ito ngayon. Para ipakilala sa lahat ang isang tao. Siya si Jiang Ze, ang nagtatag ng Xianfeng. At sa ngayon, siya ang Jingsu Anlu. Nag-iisang tagapagtustos ng ulang Australiano. Napakabata pa niya. Ano ba ang pinagmulan niya? Mga veterano. Hindi ako narito para makipagpalakasan ng koneksyon. Gusto kong tikman ninyo ang isang putahe. Laoyang, tikman mo. Laoyang, Laoyang, tikman mo. Tikman mo. Tikman mo. Ano ba ang nangyari sa kanya? Akala mo ba hindi ko kayang gawin? Hindi pa ba sapat? Ang ulang ito. Buhay pa ang laman nito. Hindi ito sikreto. Ang cold chain at teknolohiya ko sa pagpapanatili ng kasariwaan. Para maihatid ang pagkaing dagat mula sa pantalan hanggang sa mesa. Na laging nasa pinakamataas na kalidad na parang bagong hango sa dagat. Ang gusto kong gawin ngayon ay hindi ang magbenta sa inyo ng isang buong kargamento, kundi ang imbitahan kayong maging mga unang sertipikadong katuwang ng Xianfeng. May 6 na tao lang na lihim na lumapit sa akin kanina. Para hingin ang mga detalye ng kontak mo. Hindi 6 na tao ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay lahat ng mahahalagang tao. Sa buong supply chain na ito. Jiang Ze. Mas tuso ka pa pala kaysa sa inaakala ko. Kuya Zhou. Hindi lang basta nakakahuli ng magagandang isda ang batang iyon ngayon. Nagtatayo pa siya ng tatak na Xianfeng sa lungsod ng Donghai. Maraming malalaking negosyante ang nakikipag-usap sa kanya para makipagtulungan. Ang tatak niya, isang taong pinalaya sa bahay. Ang may lakas ng loob na magtayo ng tatak. Kung ganoon, ikalat natin ang balita.
Sabihin nating may problema sa pangisdaan niya. Sabihin nating ang bahaging iyon ng dagat ay dating lugar ng pagtatapon ng basurang industrial. At lampas sa pamantayan ang metal na taglay ng mga kargamento niya. Hindi na kailangan ng ebidensya. Ang galing mo talaga, Kuya Zu. Pinakamahirap linawin ang mga paratang na puro haka-haka. Kahit mapatunayan niyang malinis siya sa huli. Malamig na ang ulam. Jiang Ze. Akala mo ba makakabangon ka dahil lang nakabasa ka ng ilang libro? Ipapakita ko sa iyo kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng salita ng mga tao. Kuya Jiang, may nangyari. Buong merkado ay nagsasalita tungkol dito. Sinasabi nilang lason daw ang mga panindang hinango natin sa maruming lugar. Boss Jiang, wag muna nating kunin ang kargamento ngayon. Maghintay tayo ng 2 araw bago magdesisyon. Tito Lee, may napagkasunduan tayo. Noong pagtikim, halos sambahin na tayo ng mga taong iyon. Ngayon, dapat ay itinataas nila tayo sa altar. Pero ngayon, nagsisitakbuhan sila na parang hinahabol ng kamatayan. Hindi sila ang problema. May taong kumikilos mula sa likod ng lahat ng ito. Chef Fang, tulungan mo akong imbestigahan ang isang bagay. Saan nagmula ang chismis na ito? Hello. Jiang Ze, pinasuri ko na ang lahat ng posibleng pinagmulan. Galing sa mga tauhan ni Masan ang kumalat na balita. Pero ang nag-utos sa kanya ay ang pinsan mong si Zhu Haipeng. Ilang malalaking mamimili sa merkado ngayon. Ang naghihintay at nagmamasid. May isang boss na dapat sana ay kukuha ng bahagi ng kargamento mula sa akin. Pero kinansela na niya ang order. Kailangan mong makaisip agad ng paraan. Kuya Jiang, ano ang gagawin natin? Baka dapat gumastos din tayo para kumuha ng mga taong magpapalinaw sa chismis. Ang ganitong uri ng chismis. Habang lalo mo itong ipinapaliwanag, lalo lang iisipin ng mga tao na kinakabahan ka. Kung kikilos tayo, dapat pinakamabigat na hakbang agad. Hayaan nating otoridad ang magsalita. Tawagan ang mga opisyal. Magandang araw. Nais kong magpa-schedule ng agarang pagsusuri. Magpapasuri ako ng mga sample ng Australian lobster. Naligaw na nahuli sa malalim na dagat. Kailangan ko ng isang pinakapinagkakatiwala ang ulat ng pagsusuri. Ahaw, maghanda ka ng 2. Magkaparehong kahon ng sample. Ipadala ang isa sa sentro ng pagsusuri ng lungsod. At ang isa ay personal kong dadalhin sa kabisera ng lalawigan. Bakit kailangan ng 2? Dahil hindi lang sa merkado kayang manggulo ni Zhu Haipeng. Hindi lang merkado ang kaya niyang pakialaman. Mga nakatatanda, pinatawag ko kayong lahat ngayon para maging saksi sa 2 kahon. Personal itong ihahatid ni Chef Fang. Sa sentro ng pagsusuri ng lungsod, ang kahon BSG, 2 ay ako mismo ang magdadala. Sa pambansang sentro ng pagsusuri ng pagkaing dagat. 2 sample. Mula sa iisang batch. Sabay na ipapasuri. Pagkalipas ng 3 araw. Sabay na ilalabas ang 2 ulat. Kung may problema ang mga paninda ko, ako mismo ang susunog sa barkong ito. At ang pangalang Xian Feng ay maglalaho sa lungsod ng Donghai. Ang tanga niya, akala niya magagamit niya ang ulat mula sa kabisera para gipitin ang pamilihan dito. Gusto mo akong pakialaman, tama ba? CJ, ipapakita ko sa kanya kung paano kumilos. Masan, hanapin mo si Director Liu at sabihin sa kanya na gusto kong ang resulta ng pagsusuri ng sentro ng lungsod ay bumagsak. Kuya Zhou, tungkol naman sa sentro ng kabisera. Akala niya ligtas na siya dahil nasa kabisera. Kahit pumasa ang ulat mula sa kabisera. Basta mauna ang ulat mula sa lungsod. Mapapalaganap ko ang salitang bagsak. Sa buong lungsod. Pagdating ng ulat mula sa kabisera para linisin ang pangalan niya. Sino pa ang maniniwala sa kanya? Jiang Ze, makikipaglaban ka sa akin. Malayo pa ang lalakbayin mo. Nay, ako ito. Naka-off ang telepono ko nitong mga araw. Huwag kang mag-alala. Zhu Haipeng, akala mo ba napakatanga ko? Para isang pagsusuri lang ang gawin. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Jiang Ze. Ito ang resulta ng pagsusuri sa sample na ipinadala mo. Tingnan mo mismo. Director Liu. Isa ako sa mga saksi sa pagsusuring ito. Ako ang mag-aanunsyo. Ng resulta ng pagsusuri. Bagsak ang sample na ipinadala. Lumampas sa pamantayan ang ilang mabibigat na metal. Jiang Ze, pakinggan mo. Bagsak ito.
Sinabi ko na noon pa, may problema sa bahaging iyon ng dagat. Para sa pansarili mong interes, ginagawa mong biro ang buhay ng mga mamimili. Ang pagsunog sa barko ang sarili niyang itinakdang tuntunin. Narinig iyon ng lahat. Pamangkin, umamin ka ng talo. Tito, maluwag ang puso ko. Baka bigyan pa kita ng makakain. Sandali. May pagtutol ako sa ulat na ito. Ang pambansang sentro ng pagsusuri ng pagkaing dagat. Ang pinakapinagkakatiwalaang ahensya ng pagsusuri sa buong bansa. Iisang batch ang mga sample. Ang resulta ng pagsusuri, pinakamataas na kalidad. Lahat ng pamantayan ay higit pa sa pambansang rekisito. Wow! Mga ginoo at ginang, ito ang may-ari ng Haipeng Fisheries. Gumagawa siya ng mga kasinungalingan para siraan ang mga katunggali. At sinusuhulan ang mga tagasuri para gumawa ng peking ulat. Ikaw, Zhu Haipeng. Ilang taon ka nang nasa negosyo ng pagkaing dagat? Nasuri na ba kahit minsan ang mga paninda mo? May lakas ka bang kumuha ngayon ng sample at ipadala ito sa kabisera? Boss Jiang, gustong makipagkontrata ng Yue Tower sa Xian Feng sa loob ng 3 taon. Ikaw ang magtakda ng presyo. Ganoon din ang si High Residence. Sa hinaharap kapag may pinakamagagandang paninda, kami agad ang unang maiisip nila. Malugod ka naming tinatanggap. Mga ginoo at ginang, ito ang may-ari ng Haipeng Fisheries. Gumagawa siya ng mga kasinungalingan para siraan ang mga katunggali. At sinusuhulan ang mga tagasuri para gumawa ng peking ulat. Ikaw, Zhu Haipeng. Ilang taon ka nang nasa negosyo ng pagkaing dagat? Nasuri na ba ang mga paninda mo? May lakas ka bang kunin ito ngayon? At ipadala sa kabisera ng lalawigan? Handang makipagkasundo ang Jingsuan Lu kay Boss Jiang. At pumirma ng 3 taong kontrata sa Xianfeng. Ikaw ang magtakda ng presyo. Pati ang si Haiju. Sa hinaharap ang pinakamagandang paninda. Kami agad ang unang maiisip nila. Malugod namin kayong tinatanggap. Kuya Jiang, hindi na tayo kailangang matakot ngayon. Boss Chen at Boss Yang. Lahat sila ay pumirma na ng kontrata. Wala nang nangangahas magsalita ng basta-basta sa merkado. Pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Hindi ba nakabangon na tayo ngayon? Ahaw. Hindi lang pagbebenta ng paninda ang gusto kong gawin. Gusto kong gawing pamantayan ng buong industriya ang tatak ng Xianfeng. Gusto mong mapasa kamay ito. Sa tuwing bumabalik tayo mula sa pangingisda, kailangan nating magmadali sa pagpapadala. Lagi tayong nasa alanganin. Kung mayroon tayong sariling bodega at sentro ng pagproseso, makokontrol natin ang schedule ng pagpapadala. Maaari tayong magtayo roon ng paggawaan ng malinis na pagkaing dagat. Isang negosyo ang pagbebenta ng buong Australian lobster. Pero ibang negosyo naman ang paggawa nito bilang pre-cook na pagkain. Isa na namang bagong negosyo iyon. Gusto mong ayusin ang buong supply chain. Hindi lang ayusin. Gagawin ko itong isang kumpletong sistema. Mula sa pangingisda, cold chain transport, pagproseso at pag-imbak. Hanggang sa pagbabalot at direktang paghahatid sa mga restaurant. Hindi maliit ang negosyong ito. Magkano ang kakailanganin? Kailangan mong ipuhunan ang buong yaman mo. Malaki pa ang kulang. Magkano man ang kulang, ipupuhunan ko. Hindi dahil magkaibigan tayo. Kundi dahil karapat-dapat pondohan ang proyekto mo. Gusto ko ng 15% bahagi sa Xianfeng. Pag-isipan mo. Kuya Jiang, hindi ko gaanong naunawaan ang mga ito. Pero kung kaya mo, susunod ako at gagawin ko rin. Sabay tayong lumaki mula pagkabata. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat plano. Bantayan mo lang ang lahat ng may kinalaman sa pangingisda. Walang problema. Ikaw ang bahala sa sentro ng supply chain. Ako ang bahala sa tatak at merkado. Ako ang maghahanap ng mga eksperto sa pananaliksik at kontrol sa kalidad. Makikipagtulungan tayo sa mga propesor sa universidad. Kuya Jiang, lalo na tayong nagmumukha na isang tunay na kumpanya. Ganoon naman talaga dapat. Umupa ako ng isang malaking bodega. Magiging abala ako ng ilang araw. Kapag maayos na ang lahat, susunduin kita para doon ka na tumira. Mula sa pagpapaalis sa atin sa bodega hanggang sa
Pagkakaroon natin ng sariling bodega. Gaano pa ba katagal iyon? Pangalan ng produkto, malalasa at maanghang na hiwa ng pagkaing dagat. Numero ng ulat ng pagsusuri. 109, numero ng ulat ng pagsusuri. 19%, 10%, numero ng ulat ng pagsusuri. Ito ang kaibahan ng Xianfeng sa iba. Mula sa dagat hanggang sa hapagkainan. Bawat hakbang ay nasusuri at natutunton. Kuya Jiang, napakalayo ng pangarap mo. Simula pa lang ito. Simula pa lang ito, Xianfeng. Sa susunod, hahanap ako ng mas marami pang tulad. Sa susunod, hahanap ako ng mas marami pang tulad. Na mga mangingisdang makikipagtulungan sa atin. Mag-ingat kayo. Dahan-dahan sa paghawak at pagbaba. Nay, maayos na ang kalagayan ko rito. Babalik ako makalipas ang 2 araw para sunduin ka. Huwag kang magmadali, Nay. Ayos lang ako. Asikasuhin mo ang mahalaga sa iyo. Kahit gaano kaabala, si Nanay ang pinakamahalaga. Si Nanay ang pinakamahalaga. Kuya Ze, gusto mo talaga akong umakyat. Ang mukha kong ito. Hindi ka naman umaasa sa mukha mo. Umaasa ka sa katapatan mo. Makikita iyan ng mga manonood. Mga kaibigan. Ako si Ahaw. Maligayang pagdating sa aming live stream. Hindi ako magbebenta ngayon. Ipapakita ko lang sa inyong lahat. Wow! Ito ba ang sikat na cold chain facility ng Xianfeng? Tingnan ninyo, bagong dating lang sa Pampang ngayong gabi. May 270,000 taga-subaybay nang sumali sa live stream. Bawat isa ay dadaan sa 3 pagsusuri. Bawat isa ay dadaan sa 3 pagsusuri. Ayos kan ninyo ang ulat ng pagsusuri. Makikita ninyo ito sa Geek Code. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang Australian lobster na ito. Ang lobster na ito ay 5 gin at 2 liang. Hulaan ninyo magkano kaya ito ibebenta. Fresh Fortune Bag, 1.5 kilo, 20,000. Fresh Fortune Bag, 1.5 kilo, 20,000. 1.5 kilo, 20,000. 3 gin at 8 liang, 20,000. Live stream selling. Natutuhan na rin niya pati ito. Kuya Zhu, ano na ang gagawin natin? Lalong sumisikat ang batang iyon. Hindi ba siya nagla-live stream at nag-aalok ng traceability? Diyan ako magsisimula. Ayusin ninyo ang barko niya. Kapag wala na siyang barko, tingnan natin kung paano pa siya kikilos. Esan. Ito ang barkong iyon. Ipinag-utos ito ni Kuya Zhu. Ang oxygen pump ng live fish tank. Pinutol ang mga tubo nito. May mali. Kuya Ze. Putol lahat ng tubo ng oxygen pump. Pati ang sonar detector. Basag din ang protective casing. Sino ang gumawa nito? Zhejiang 0788. Sino pa ba? Mekaniko, pakisuri ang mga tubo ng oxygen pump. Gaano katagal bago mapalitan ang lahat? Hindi bababa sa 1 linggo. Kung imported ang sonar detector. Ganoon din katagal ang pag-order at pagkakabit. 1 linggo. Makipag-ugnayan ka kina Boss Chen at Boss Yang. Ang takdang petsa ng paghahatid ay 3 araw na lang. Kung hindi natin maihahatid ang mga produkto, mapapaso ang kontratang pinaghirapan nating mapirmahan. At kailangan nating magbayad ng danyos. Ako si Jiang Ze. Kaninang umaga, sinadyang sirain ng isang tao ang aming barkong Xianfeng. Putol lahat ng oxygen pump. Wasak ang sonar. Isa itong malubhang insidente ng hindi patas na kompetisyon sa negosyo. Nakuha ko na ang mga kaugnay na ebidensya. Formal na akong magsasampa ng reklamo. Pero gusto ko ring sabihin sa lahat. Ano man ang mangyari, hindi magbabago ang pangako ng Xianfeng. Ipadadala pa rin namin ang mga produkto sa loob ng 3 araw. At kukumpletuhin ang lahat bago magbiyahe sa Biyernes. Bilang kabayaran, bawat customer ay makatatanggap ng dagdag na 20 piraso ng premium Australian lobster. Habang inaayos ang barko, magrenta tayo ng barko at pumalaot. CJ. Kuya Wang, bakante ba ang barko mo sa susunod na 2 araw? Ang renta ay ayon sa presyo sa merkado.
Hiwalay ang bayad sa gasolina. Hindi ba nagpapahiram si Boss Jayang? Naglabas na ng utos si Zhu Haipeng. Walang mga has na magpahiram sa iyo ng barko. At huwag mo nang asahang makakakuha ng paninda mula sa kanya. Talagang gusto ng tarantadong iyon na itulak tayo sa bangin. Itulak tayo sa wala ng daan. Binata, gamitin mo ang bangka ko. Manong, yang ang apelyido ko. 40 taon na akong nangingisda sa dagat. Nabalitaan ko na ang tungkol sa inyo. Kaya lang, hindi ko talaga matiis ang mga pamamaraan ni Zhu Haipeng. Pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano man ang harapin mo sa dagat. Kailangan mong makabalik ng buhay. CJ. Siguradong sigurado. Fuhay 128. Binata. Alam mo ba kung bakit takot sa iyo si Zhu Haipeng? Dahil ikaw ang unang taong gustong linisin ang industriyang ito. Nilinis mo talaga ito. Ang mga taong umaasa sa koneksyon at maruming pakana ay mawawala ng kabuhayan. Kaya handa siyang gumamit ng kahit anong paraan. Tama, pero tandaan mo, hindi kailanman mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Basta may dekalidad kang paninda. At magandang reputasyon. Walang sinuman ang makapagpapabagsak sa iyo. Ihulog na ang lambat. Ahaw, ihulog na ang lambat. Hay 128. Kuya Jayang, napakaganda ng kargamentong ito. Boss Jayang, may problema. Nakipag-alyansa si Zhu Haipeng sa 7 o 8 mamamakyaw. Sinabi nilang walang mangangahas na kumuha ng paninda mo. Sabay-sabay nilang itinigil ang supply. Ilang taong dapat sanang kukuha ng paninda. Ang umatras na rin. Boss Chen, tulungan mo akong magpahatid ng mensahe. Ngayong Sabado, magsasagawa ako ng press conference sa Jingxuanlu. Sabihin mong kailangan kong dumalo si Zhu Haipeng. Mga ginoo at ginang, inimbitahan ko kayong lahat ngayon. Hindi para magbenta ng produkto, kundi para magkwento. 3 buwan na ang nakalipas. Ipinalayas ako ng sarili kong kasosyo, na siya ring pinsan ng nanay ko, si Zhu Haipeng. Sinabi niya sa akin, na hindi basta-basta nakakakain ang kahit sino sa dagat. Gamit ang isang sirang bangka, lumabas ako sa dagat. Sa tulong ng unang kargamento ng Australian lobster. Nakilala ko si Chef Fang. Mula noon, ang pangalang Xian Feng ay hindi na lamang paninindigan ng isang tao, kundi naging panata ng isang buong pangkat. Itinatag namin sa lungsod ng Donghai ang unang sistema ng pagsubaybay sa pinagmula ng pagkaing dagat. Bawat hipon, bawat isda, mula sa pag-ahon sa tubig hanggang sa pagdating sa hapag, ay nasusubaybayan sa bawat hakbang. Pero noong nakaraang linggo, sinadyang sirain ang aming bangka. Kasunod nito, nakipag-alyansa si Zhu Haipeng sa mga mamamakyaw para tuluyan kaming ipabagsak. Boss Zhu, akala mo ba sa ganitong paraan? Mapipilitan akong sumuko. Ito ang i-anunsyo ko ngayon. Ang listahan ng mga unang kasosyong lungsod ng Xianfeng. Bawat isa sa kanila ay lumagda sa pangmatagalang kasunduan sa pagtutulungan sa Xianfeng. Nilampasan namin ang lahat ng tagapamagitan at ang buong karaniwang proseso ng distribusyon. Boss Zhao, gusto mo akong ipabagsak. Pero ang lambat na inihagis mo ay may mga butas na. Anim na tao. 6 na kakilala ko ang lumagda sa kasunduan sa kanya. At ako pa ang pinakahuling nakaalam. Ang mga kasosyong lungsod maging iyon. Natutuhan na rin niya. Kuya Zhou, malupit talaga ang hakbang na ito. Sige, hindi ba mahusay kang bumuo ng tatak? Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo. Tingnan natin kung gaano karaming reklamo ang kayang tiisin ng isang tao. Maghanap ka ng ilang tao at i-report ito sa tanggapan ng regulasyon sa pamilihan. Sa kagawaran ng bumbero, kapaligiran at buwis lahat. Tumawag kayo at magsampa ng reklamo. Sabihin ninyong may problema sa kaligtasan ng pagkain ang Xianfeng. Peking sertipiko at hindi pasado sa pamantayan ng kaligtasan sa sunog. At may pag-iwas sa buwis at kulang na deklarasyon ng kita. Hindi mahalaga kung talagang may problema sila o wala. Hindi mahalaga kung may problema o wala. Ang mahalaga, sabay-sabay silang makatanggap ng napakaraming reklamo. Mapipilitan silang mag-imbestiga. At kapag nag-imbestiga, kailangan nilang ipahinto ang operasyon at makipagtulungan sa pagsusuri. Kahit sa huli ay mapatunayang malinis ang bawat paratang. Aabutin pa rin iyon ng 2 buwan. 2 buwan, tingnan natin kung paano niya matutupad ang mga kontrata niya. Kami ay mula sa tanggapan ng pangangasiwa at regulasyon ng pamilihan. Nakatanggap kami ng reklamo at magsasagawa kami ng pagsusuri sa kaligtasan ng pagkain at inspeksyon sa mga hakbang laban sa sunog. May nagreklamo sa tanggapan ng pangangasiwa sa kalinisan ng gusali. Nakatanggap kami ng reklamo.
na pinaghihinalaang ang inyong kumpanya ay lumalabag sa mga patakaran sa paglipat ng mga produkto sa cold storage. Maaari kayong pumasok. Ano ang kailangan ninyong tingnan? Handa na kami sa lahat. Ilabas ninyo ang lahat ng dokumento at mga sertipiko. Ilabas ninyo lahat. Walang dapat maiwan, malinaw. Napakadetalyado ng mga record ninyo. Mula pa noong unang araw. May tala ng pinagmulan ang lahat ng produkto namin. May tala ng daloy ang bawat batch na lumalabas sa pabrika. Maaari kayong kumuha ng mga sample at dalhin para sa pagsusuri. Ang mga daanan sa paglikas, pamatay sunog. At mga palatandaan ng paglikas ay pawang sumusunod sa pamantayan. Malinaw ang mga talaan ng pananalapi. Wala kaming nakitang anumang irregularidad. Ginoong Jiang, nakakaistorbo kami. Maglalabas kami ng nakasulat na konklusyon. Salamat sa inyong pakikipagtulungan. Kung kailangan ng panibagong inspeksyon, malugod namin kayong tatanggapin anumang oras. Kuya Jiang, tama nga ang sinabi mo. Wala silang anumang nahanap. Dahil sumusunod talaga tayo sa lahat ng pamantayan. Sinubukan ni Zhu Haipeng na pabagsakin ako sa ganitong paraan. Pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ano iyon, ang Xianfeng? Mula pa sa simula, ang Xianfeng ay naghanda na para harapin ang lahat ng posibleng inspeksyon. Hindi niya ako pinabagsak. Sa halip, tinutulungan niya akong magpasikat. 1,545. 2,500 maayos na ngayon. Ayos na ako. Ayos na ako. 2,500. Ayos na ako. Ayos na ako. Bakit? Bakit? Sa tuwing akala kong patay na siya, nakakabalik pa rin siya ng buhay. Kuya Zhu, paano kung aminin na lang nating talo tayo? Sobrang tibay ng buhay ng batang iyon. Impossible. Hindi ako maaaring matalo ng isang tao. Ako mismo ang nagtaboy palabas ng kumpanya. Napakaganda ng galaw mo ngayon. 3 grupo ang pumasok. At 3 grupo rin ang nawalan ng masabi. Mas epektibo pa ito kaysa sa kahit anong patalastas. Habang mas ginagamit niya ang mga tusong pamamaraang ito. Lalo lang niyang pinatutunayang takot siya sa akin. Hindi ko inakalang hanggang pagkaing dagat lang. Ang gusto mong gawin, gusto mong bumuo ng plataporma ng supply para sa dekalidad na sangkap. Hindi lang ito para sa akin. Gusto kong pag-isahin ang lahat ng talagang marunong manghuli at mag-alaga ng yamang dagat. Gawin nating pamantayan ang Xianfeng. Lahat ng dumadaan sa aming plataporma. Dapat maabot ng lahat ng produkto ang pamantayang ito. Jiang Ze. Mas malaki pa pala ang ambisyon mo kaysa sa inaakala ko. Kuya Ze, sabi mo may gagawin pa si Zhu Haipeng. Ano na namang kalokohan ang binabalak niya? Hindi siya titigil. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kumalma ka. Tauhan ni Masan ang lalaking iyan. Hindi lang ang mukhang iyan. Kung mangangahas pa kayong humarang, hindi na ako magpipigil sa inyo. Saan galing ang recording na iyan? Matapos sirain ang barko noong nakaraan. Habang muli ko itong inaayos, naglagay ako ng mga kamera sa 4 na sulok ng barko. At mga nakatagong kamera sa ilalim ng tubig. Nagpadala rin ako ng isang tao para makipag-inuman sa kanya. At sa mga tauhan niya ng ilang beses. Kaya pala ganoon ka kapanatag sa Xianfeng. Sa pulong ng paglulunsad, napakakalmado mo. Matagal mo na palang naihanda ang Xianfeng. Ahaw, samahan mo ako sa himpilan. Napakatibay ng mga ebidensyang ito. Sinadyang pagsira ng ari-arian, pandaraya sa negosyo, paninirang puri at panunuhol. Hindi bababa sa 3 kaso. Maghahain agad tayo ng kaso. Zhu Haipeng, pinaghihinalaan kang sinadyang nanira ng ari-arian. Gumawa ng pandaraya sa negosyo at nanira ng pangalan. Sumama ka sa amin. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Lehitimong negosyante ako. Ay, sa wakas, tapos na rin. Hindi para sa kanya tapos na. Para sa akin, ngayon palang nagsisimula. Mga kasama, natapos na ang usapin kay Zhu Haipeng. Pero ngayon palang nagsisimula ang paglalakbay ng Xianfeng. Sa susunod na hakbang, papasok ang Xianfeng sa mga pamilihan sa Hilaga. Hengzhou, Saijing at Guangzhou.
Xianfeng, hindi naman kapos ang mundo sa masasarap na pagkaing dagat. Xianfeng. Xianfeng, ang kulang ay pagkaing dagat na mapagkakatiwalaan ng mga tao. Xianfeng. Xianfeng, ang dapat nating gawin ay maging. Xianfeng, ang pangalang mapagkakatiwalaan ng lahat. Narinig ko na ang lahat kay Ahaw. Nagkaproblema raw si Zhu Haipeng. Xianfeng. Nagkaproblema ang Xianfeng. Xianfeng. Makakauwi ka ba para dalawin si nanay, Xianfeng? Namiss ka ni nanay. Bukas na bukas uwi ako, nay. May dadalhin akong pinakamagandang ulang Australia ng Xianfeng. Umuwi na si Munting Ze. Sabi nila, yumaman ka na sa lungsod. Munting Ze. Nay, nakauwi na ako. Pumayat ka. Mas payat ka pa kaysa noong huli kang umuwi. Paano ako papayat kung araw-araw akong kumakain ng ulang Australia? Haha. Mas masarap kaysa sa lahat ng nakain ko noon. Siyempre naman. Anak mo mismo ang nanghuli niyan. Noon, lagi akong nag-aalala sa iyo, Munting Ze. Mag-isa kang nakikipagsapalaran sa labas. Pero ngayon, nakikita kong matatag ka nang nakatayo sa sarili mong mga paa. Panatag na ang loob ni nanay. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin, nay. Noong pumanaw ang tatay mo, ang pinakamalaking alalahanin niya ay tayong mag-ina. Kung nakikita ka lang niya ngayon, siguradong nakatingin siya sa iyo mula roon. Ang papel na ito ang tanging kopyang nailabas ko. Noong araw na itinaboy nila ako palabas. Noong panahong iyon, maliban kay Ahaw, walang ni isang taong naniwala sa akin. Pero ngayon, mayroon na tayong pamantayang sentro ng malamig na imbakan. Mahigit 100 kasosyo sa iba't ibang lungsod. At 12 empleyado sa Xianfeng. Mayroon na tayong 10,000 customer sa Xianfeng. Mga mamimiling nagtitiwala sa Xianfeng. Maraming salamat sa inyong lahat. Xianfeng. Ang pangalang Xianfeng ay hindi lamang akin. Ito ay pagmamay-ari ng bawat isa. Simula ngayong araw, lahat ng empleyado ng Xianfeng ay maaaring bumili ng mga karapatan sa bahagi ng kumpanya. Ayos, ayos, ayos. Dokumento ng disenyo ng Xianfeng. Dokumento ng pagpaplano ng Xianfeng. Xianfeng. Ulat ng pagsusuri sa puhunan ng Xianfeng. Dokumento ng solusyon sa disenyo ng Xianfeng. Xianfeng. 3 buwan ang nakalipas, isa lang ang bulok nating bangka. Ngayon, mayroon na tayong Xianfeng, Xianfeng 2 at Xianfeng 3. Xianfeng. Sa susunod na buwan, ilulunsad ang ika-4 na barko. Xianfeng. Kuya Jiang, ano ang susunod nating gagawin? Narinig kong sa may dagat timog China ay may isang uri ng ligaw na lapu-lapu na tinatawag na dongsing. Pinakamataas ang kalidad nito. Sa buong bansa, wala pang 10 tao ang kayang manghuli nito ng tuloy-tuloy. Huwag mong sabihing balak mong umalis sa makalawa. Kuya Jiang, bakit kailangan nating bumiyahe ng napakalayo? Sa ilalim ng dagat na ito ay may malawak na likas na kumpol ng bahura ng korales. Doon nagtatago ang mga lapu-lapu na dongsing. Ang malalaki at ganap ng lumaking dongsing ay matingkad na pula. Sila ang mga ruby ng karagatan. Mukhang napakamahal nga. Hindi lang mahal, napakabihira rin. Ang ligaw na isdang lampas 3 kilo ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000 bawat isa. Kung makakapagbigay tayo ng tuloy-tuloy na supply, ang posisyon ng Xianfeng sa premium na linya ay tuluyan ng magiging matatag. Kuya Jiang, masyadong komplikado ang ilalim ng dagat. Siguradong sasabit ang lambat sa bahura. Hindi tayo gagamit ng lambat. Hindi nahuli ang dongsing gamit ang lambat. Kailangan ng tamang pain. Ilagay ito sa tabi ng mga siwang ng bahura. Kusang papasok ang mga isda roon. Ito ang dongsing. Xianfeng. CJ. Xianfeng. Xianfeng. Sandali, hindi tama. Ahaw, tingnan mo ang barometro.
Kuya Jayang, paparating ang malakas na hangin. Alaynan. Hindi ito ordinaryong hangin. Itigil ng lahat ang trabaho. Suriin ang mga lubid pangkaligtasan. Ipasok lahat ng isda sa imbakan. Bumalik sa daungan sa pinakamabilis na bilis. Bangka 07-688. Kuya Jayang, napakalalaki ng alon. Baka dapat muna tayong humanap ng masisilungan. Wala na tayong oras. Papunta rito ang mata ng bagyo. Alhaw, magtiwala ka sa pasya ko. Panatilihin ang direksyong ito. Tumawid tayo ng pahili sa direksyon ng hangin at alon. Tibayan natin ng 10 segundo. Kuya Jayang, buhay pa ba ang lahat? Kumusta ang himpilan ng pagsagip? Buhay pa. Nandito silang lahat. Bakit napakaraming dongsing dito? Ang kabuuang dami ng nahuhuling ganitong isda sa buong bansa sa isang taon ay ilang daan lang. Kukunin ni Ginoong Zhang ang buong kargamentong ito. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Kukunin din ito ng Yu Hailu. Boss Jayang, kukunin ko na ang buong kargamentong ito. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangang unahin muna ang kargamentong ito para sa akin. Huwag kang magmadali. Ang kargamentong ito ay hahatiin natin ayon sa dati. Nilagdaan nating kasunduan sa pakikipagtulungan. Ang mga katuwang sa lungsod ang may unang karapatan. 0-2. Xianfeng. Xianfeng, Kuya Che, isang barko lang ito ng isda at pagkaing dagat. Ang halaga ay mahigit 20 milyon. Ahaw, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 20 milyon? Para sa Xianfeng. Ano? Ibig sabihin, ang 200,000 na nakuha ko noon mula kay Zhou Haipeng ay naging 100 ulit na mas malaki ngayon. Jiang Ze, siya si Ginoong Su ng Dinghui Capital. Interesado siya sa Xianfeng. Nais daw ni Ginoong Su na mamuhunan. Ginoong Jiang. 2 buwan na naming sinusubaybayan ang Xianfeng. Mula nang una kayong magsagawa ng pagsusuri at sertipikasyon sa pantalan. Dumiretso na tayo sa punto. 3 proyekto na ang pinondohan ng Dinghui. Pawang mga proyekto sa suplay ng pagkain. Ang isa sa mga ito ay nagpaunang pampublikong alok sa Hong Kong noong nakaraang taon. Sinuri na namin ang lahat ng datos ng Xianfeng. Mataas ang balik ng mga suki, presyo bawat kliyente, at kahusayan sa supply. Nangunguna ito ng malayo sa buong industriya. Ang 20 milyon ay katumbas ng 20% ng pagmamayari. Gagamitin ang pondo sa pagpapalawak ng ating armada at pagtatayo ng pambansang cold chain network. Kuya Che, 20 milyon iyon. Kapag nasa atin na ang perang iyon, makapagpapalabas tayo ng kahit ilang barko na gusto natin. Maaari kayong mamuhunan. Pero hindi kapalit ng 20%. Ang Xianfeng ay bunga ng aking dugo at pawis. Pati na ng dugo at pawis ng bawat miyembro ng aming koponan. Kung talagang kinakailangan, hanggang 10% lang ang maaari kong ibigay. Matagal ko nang kilala si Ginoong Su ng Dinghui. Alam niyang sumunod sa mga patakaran. Kuya Che, pumasok na ang pera ng Dinghui. Sabi ng finance, may nais makipagkita sa iyo. Sige, papasukin mo. Ginoong Jiang, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo. Ginoong Mike. Nabasa ko na ang panukala sa pakikipagtulungang ipinadala ninyo. Nais ninyong ipasok ang Australian lobster sa pamamagitan ng mga daluyan ng Xianfeng sa pamilihan ng China. Tama. Narinig na namin ang magandang reputasyon ng Xianfeng sa mundo ng mga high-end na restaurant. Nais naming maging eksklusibong kinatawan ninyo. Posible ang pagiging eksklusibong kinatawan. Pero may isa akong kondisyon. Ang Australian lobster ninyo ay kailangang dumaan sa sistema ng traceability ng Xianfeng. Xianfeng. Mula pa mismo sa mga sasakyang pangisda sa Australia ay kailangang ikabit ang aming traceability chip. Wala pang humiling sa amin ang ganitong bagay. Hindi kailanman naging simpleng ahente ang Xianfeng. Pamantayan ito, kung tatanggapin ninyo, maaari nating pag-usapan ang pagiging eksklusibo.
1 taon na ang nakalipas. Bitbit mo ang Australian lobster na iyon. At pumunta sa Jingsuanlu para hanapin ako. Makalipas ang 1 taon. Ang pinakamalaking exporter ng Australia ay kailangang tanggapin ang mga pamantayan mo bago makapasok sa pamilihan ng China. Magbabago rin ang pamilihan. Nauna lang siyang nakakita nito, iyon lang. Salamat. Sa nakalipas na taon, may nagtanong sa akin kung sino ang pinakapasasalamatan ko. Ang pinakapasasalamatan ko ay ang taong noon ay nagwalis sa akin palabas ng pintuan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman. Nakapagtuluyan ng naharangan ang 100. Maaari ka pa ring makahanap ng panibagong daan palabas. Kaya gusto kong sabihin, sa lahat ng narito, kung may magsabing hindi mo kaya, huwag mo siyang paniwalaan. Dahil ikaw lang ang tunay na nakaalam kung kaya mo o hindi. Ikaw mismo ang makapagsasabi. Jiang, naging tarantado ako noon. Ngayong nakakulong na si Zhu Haipeng, wala na rin akong mapupuntahan. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Kahit anong trabaho, tatanggapin ko. Pumasok ka bukas sa sentro ng Xianfeng para mag-report. Magsisimula ka bilang taga-karga. Mula nang maaksidente si Boss Zhu, binawi ng bangko ang pautang. At naniningil na ang mga supplier. Wala nang pera sa account ng kumpanya. Narito ako para ipaalam sa inyong lahat ang isang bagay. Nakipagkasundo ako sa pantalan ng Haiping Fisheries. Nabilhin ng buo ang bodega at buong fleet nito. Ito ang liham ng intensyon. Jiang, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Ang mga kondisyon ko ay lahat ng utang ay buong sasagutin ng Xianfeng. At lahat ng empleyado ay mananatili sa dati nilang posisyon at sahod. Pananatilihin ang kanilang mga trabaho. Talaga, kapag napirmahan na, totoong-totoo na. Kuya Jiang, bakit hindi mo nalang gibain ito? Ito ang pugad ni Zhu Haipeng. Madali lang itong gibain. Iwan natin ito. Gawin natin itong bahagi ng Xianfeng. Mas makabuluhan iyon. Tinawag ko ang pulong na ito ngayon para ipahayag ang 3 bagay. Una, ang plano ng mga partner ng Xianfeng ay umabot na sa 36 na lungsod. Mula sa Hexiaobang sa Hilaga hanggang sa Hexiaobang sa Hilaga at mula Xianfeng hanggang sa Wuya sa Timog. Para sa bawat uri ng dekalidad na lamang dagat. Nabuo na ang buong supply chain. Naniniwala akong hindi magtatagal. At makikita na sa buong bansa ang mga partner natin. Ikalawa, ang sariling fleet ng Xianfeng ay mayroon ng 12 barkong pangisda sa malalayong karagatan. 6 na barkong pang cold chain transport. At 3 pasilidad para sa malapit baybaying aquaculture. Ikatlo, palalawakin ang traceability system ng Xianfeng. Ang saklaw nito mula sa lamang dagat hanggang sa lahat ng premium na sangkap. Simula sa susunod na buwan, ang machutek at fish roe sauce ay isasama na sa traceability system ng Xianfeng. Jiang, noong una mo akong mahanap. Naisip mo bang aabot tayo sa ganitong yugto? Hindi. Noon, gusto ko lang patunayan. Natama man o mali si Zhu Haipeng. Kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Ngayon, ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong maging simbolo ang 2 salitang Xianfeng. Anong simbolo? Tiwala. Gusto kong maniwala ang mga mamimiling Tsino na ang mga premium na lokal na sangkap ay hindi pa huhuli sa anumang imported na produkto. Gusto kong maniwala ang bawat mangingisda na sa marangal na pangingisda, makapamumuhay sila ng maayos. Ano ang ginagawa mo rito? Pumunta ka para pagtawanan ako. Narito ako para sunduin ka. Pamangkin mo ako. Ano man ang nangyari noon. Ayokong paglabas mo, palaboy ka na sa lansangan. Sumakay ka na, kumain tayo. Salamat. Noon, ayaw ko lang magpatalo sa iyo. Ipinuhunan ko ang buong buhay ko rito. Tapos pagdating mo,
Binaligtad mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Tito, hindi ko kailanman inisip na agawin ang negosyo mo. Gusto ko lang gumawa ng kakaiba. Ano pang silbi ng pag-uusapan natin yan ngayon? 2 taon akong nakulong doon. Ang tanging napala ko ay ang pagkaunawa sa isang bagay. Ano? Hindi ikaw ang sumira sa akin. Ako mismo ang sumira sa sarili ko. Nakapag-arkila na ako ng lugar dito. Bayad na ang 3 buwang upa. Kailangan ng bodega ng Xianfeng ng bantay. Kung gusto mong sumama, kung paano kita trinato noon. Tapos na ang lahat ng iyon. Kuya Jayang, hindi ko akalaing patitirahin mo pa siya. Matanda na siya. Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang Xianfeng. Pero kung paano kanya trinato noon. Ahaw. Mas magaan ang bumitaw sa puot kaysa kumapit dito. Pangalawang kuya. Kasalanan ko sa inyong mag-ina. Pumasok ka at umupo. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Ang nakaraan ay nakaraan na. Magkapamilya man, kapag nabali ang buto, nakakabit pa rin sa laman. Mga kasama. Ngayong araw, may ipapahayag akong desisyon. Formal nang ilulunsad ng Xianfeng ang pandaigdigang estratehiya nito. Ang unang destinasyon ay Singapore at Beijing. Hindi tayo pupunta roon para makipagpresyuhan. 2 bagay ang dadalhin natin. Pinakamataas na kalidad at ganap na. Mapagkakatiwala ang sistema ng pagsubaybay sa pinagmulan. Layunin ng Xianfeng na magtakda ng pandaigdigang pamantayan. Hindi lamang sumunod dito. Kuya Jayang, minsan ay hindi pa rin ako makapaniwala. Tayo talaga ang nakagawa nito. Nakarating na tayo sa laot. May isang bagay na parang alamat. Sinasabi nilang sa buong mundo. Hindi higit sa 10 tao ang nakakita nito. Anong bagay? Malalaman mo kapag naroon na tayo. Xianfeng. Kuya Jayang, Xianfeng. Kuya Jayang. Mas malakas ang signal mula sa ilalim. Kaysa sa lahat na nakita natin noon. Ibaba ang lambat. Xianfeng 5. Posisyon 0788. Posisyon 0788, Xianfeng. 0020. Xianfeng 75. Xianfeng, malinaw. Gaano ito kabigat? Ito ang maalamat na asul na lobster. Higit 20 gin ang bigat. Sa buong mundo, wala pang 10. Mangingisdang nakakita ng buhay na ganito. Ahaw. Tawagan mo si Professor Lee ng Provincial Marine Research Institute. Kailangan mong huwag itong ibenta. Ito ang pinakahiwagang sagisag ng dagat na ito. Protektahan natin ito. Ahaw, gusto kong umuwi sandali. Hindi ba kagagaling mo lang doon? Hindi ito biyaheng pangnegosyo. Babalik ako sa pinagmulan natin. Boss Jayang. Bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Huwag mo akong tawaging Boss Jayang. Jayang Zen na lang. Nagawa mo, binata. Dahil sa iyo, ang mga mangingisda sa aming nayon ay kaya nang mabuhay sa sarili nilang pagsisikap. Hindi dahil sa akin. Tayong lahat ang gumawa nito. Hindi ikaw ang nagdala ng pag-asa sa amin. Kung walang pag-asa, walang ganitong kinabukasan. Kumain ka pa ng marami. Lumusog ka na sana ngayong taon. Nay, hindi naman ako pumapayat. Araw-araw naman akong kumakain ng maayos. Hindi ibig sabihin ng masarap kumain ay malusog na ang katawan. Kahit boss ka na, huwag ka pa rin nagpupuyat araw-araw. Opo, susundin ko si nanay. Mga mag-aaral. Noong araw, dito rin ako. Nag-aral sa paaralang ito. Noon, hindi pagsusulit ang pinakakinatatakutan ko.
kundi ang umulan dahil tumutulo ang bubong. Basang-basa ang lahat ng mesa. Kalaunan, pumanaw ang tatay ko. Mas lalo kaming nahirapan sa bahay. Noong pinakamahirap ang buhay. Isang palayok ng malabnaw na lugaw lang ang sapat para makita ang anino sa loob. Kaya nagpunta ako sa dagat para mangisda. Mula sa isang sirang bangka, nakarating ako sa kinalalagyan ko ngayon. May nagtanong sa akin kung ano ang pinakamalaking naramdaman ko. Sabi ko, pagsisisi. Pagsisising kakaunti ang pinag-aralan ko noon. Maraming bagay ang huli ko nang natutunan. Kaya narito ako ngayon. Hindi para magsermon. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Na bawat taon, maglalaan ang Xianfeng ng 5% ng tubo nito. Para bigyan ng scholarship. Ang mga batang nag-aaral mula sa ating nayon. Ang sinumang makapasok sa kolehiyo. Ay sagot namin ang matrikula at gastusin sa pamumuhay. Ginoong Jiang. Bumaba na naman ng 15% ang return to work rate noong nakaraang buwan. Sinunod namin ang training plan na ibinigay ninyo. Magaling ang ginawa ninyo. Xianfeng, sa susunod na buwan, ikaw ang pupunta para sanain ang mga bagong empleyadong papasok sa Xianfeng. Ako. Mas alam mo kaysa kaninuman ang mga problema sa unang linya ng operasyon. Iyan ang pinakamahusay na uri ng tagapagsanay. Saan tayo pupunta? Sa pantalan. Titingnan natin ang taib ng dagat ngayong gabi. Gusto mo na namang pumalaot? Hindi. Gusto ko lang makita ang dagat. Noong araw tuwing bagong taon, kapag nakakakain ako ng isang mangkok ng karne, para na akong nanalo sa buhay. Pero ngayon, Nay, ganyan na tayo bawat taon. Ngayong araw, wag muna nating pag-usapan ang trabaho. Ang sasabihin lang natin ay salamat sa inyong lahat. Tay, nagtagumpay ako. Bata ka pa, bakit ka nag-aaral mag-isa rito? Hindi ka ba nilalamig mag-isa habang nag-iisip dito? Saan tayo pupunta bukas? Xianfeng. Xianfeng, pumapalaot tayo bukas. Bukas tayo pupalaot, Feng. Xianfeng. Sa pagkakataong ito, mas malayo ang pupuntahan natin. Aalis ka agad sa unang araw ng bagong taon, Kuya Che. Hindi kaya magalit si Tia? Hindi. Alam niyang pinakakomportable ako. Kapag nasa dagat. Kuya Che, sa tingin mo, ano kaya ang ginagawa natin ngayon kung hindi kanya pinaalis noon? Malamang nagtatrabaho pa rin tayo. Sa loob ng isang bodega niya, nagtatrabaho para sa kanya. Kaya ang pinakamahalaga sa mundong ito ay hindi kung gaano karami ang nahuli mo, ni kung gaano kalaki ang itinayo mo. Ang mahalaga kapag may nanggigipit sa iyo. May tapang ka bang humarap at magsabing, ako na ang bahala? Nagsisimula sa isang sirang bangka, sa isang bibig, at isang pares ng kamay. Nagsisimula sa isang pangarap. Basta sapat ang kalidad ng paninda mo. At sapat ang tibay ng loob mo. Makikilala rin ng dagat ang pangalan mo. Lugar ng pagproseso, Australia. Lugar ng pagproseso, Australia, Hunyo 1, 2025.